Magandang umaga po. Magandang gabi pala. Magandang gabi pa lang. Ang ating pag-usapan po sa ngayon, Graceline, ay yung katraidoran ni Chris Aquino. Sayang. Sana naman ay hindi ito, pero kahit pakitang tao, parang pakitang tao lang, parang it tastes bad. Hindi angkop sa panlasa ang ginawa ni Chris Aquino. Anyway, bago ang lahat yan, magtugtog muna tayo. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ito naman. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing Magandang gabi. Ay malapit na magsabi. Hating gabi. Pag-like, pag-share, para ma-counter natin yung shadow banning. mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Pag-like. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo
Okay. So ngayon, tanggalin natin ito. Ipakita ko sa inyo ngayon yung napakasama, hindi ko malalasahan. Chrissy Brook, Mr. Romualdez, Dambe. Paki-like na, paki-share. Si Shin Ducas Gonzales. At ito po, ipakita ko sa inyo yung hindi ko gusto na senaryo na nakita. Yan, masikmura nyo ba yan? Yan. Yan, masikmura nyo. Nagkipag-picture pa si Chris Aquino kay Bongbong tsaka kay, kay Lisa Marcos. Naniwala pa naman ang lahat ng tao na ang nagpapatay sa kay tatay mo, Chris, ay ang tatay ni Bongbong Marcos. Tapos parang iko pa sinasabi, nagpabaril pa ako, tapos Marcos ka na rin pala. So mangyari, Marcos na rin ang mangyari po. So ano po yung magiging lasa nito? Wala, hindi ko po nakikita na maganda yan. So ngayon, sariwain natin po ang nakaraan. Ipakita ko muna sa inyo yung araw na sinintensyan si Noynoy ng kamatayan. Ang nagpasintensya po kay Noynoy sa kamatayan ay walang iba kundi mga military tribunal ni Ginoong Marcos Sr. Hindi ang military tribunal. Yung military tribunal na nagsentensya na kamatayan kay Noynoy Aquino. At kasama niyan sa sinintensya si Bernabe Buscaino. Sila po mga pinartangan, ginawa ng kwento na sila ay mga rebuilding NPA. At dahil pagtatraidor daw sa inang bayan, pinarusahan ng kamatayan si Ninoy Aquino. Ito po yung araw ng pagsintensya. No, hindi yan. Dali. Itong isang litrato. Ito po yung araw na sinintensyahan si Noynoy Aquino. Ninoy Aquino. So, kita mo, katabi niya, sinintensya, tatlo sila. Sa kanang banda ay si Ninoy Aquino. So, kita mo yan. Ano bang meron kaya? Imagine mo, politiko po si Ninoy Aquino. Hindi po siya sundalo. So, kung hindi siya sundalo, alam mo, nagpa-practice kasi ako, attorney, sa nag-practice po ako sa court martial. Lahat ng mga naging client ko sa court martial, panalo ako. Pinakahuling client ko dyan, si Colonel, hindi ko nabanggitin yung pangalan. Ang kaso naman doon ay kinasuhan siya ng dahil po may batalyon sa nahawak sa Basilan, sa Alpha Company niya, namatayan ng 7. Yun ang kaso niya. Panalo ko yun. So, alam ko yung jurisdiction ng court martial, attorney. Kapag civilian po, hindi sakop ng court martial yan. Ang court martial po, Engineer Ian Ortega de la Cruz, ay pinatayo yan para sa korte ng mga nagkasala na mga sundalo. Whether may relasyon o wala sa kanilang trabaho, ang court martial ang maglilitis sa kanila. Ang kagandahan lang naman sa court martial ay 8 ang jury. Hindi po sila mga isa lang ang abogado diyan. Ang lawyer member. At kung mag-desisyon sa mga motion, ang lawyer member ng desisyon. Pero mag-desisyon kung sino guilty o hindi, lahat sila mag-usap-usap. At yan, attorney, ang klase na desisyon na walang paliwanag. Pag mag-desisyon sila, guilty ka. Pag hindi, hindi. So, walang paliwanag yan kasi hindi naman mga abogado yan. Kundi, base-base sa kanilang konsensya. Kumbaga, walang pinag-iba po yan sa korte na ginawa ni Aguinaldo laban kay Bonifacio.
katraidoran sa inang bayan ang ginawa. Ito katraidoran ni kay Nonoy ang nangyari. Tumraidor sa kanya si Marcos. Biro mo ka, hindi ba katraidoran yan? Hindi siya sundalo. Senador siya. Tapos, lilitisin mo pa siya sa ilalim ng court martial. Yon. Ngayon, pagka ganon, kakaawa talaga si Ninoy. Tapos, ito po siya yung ipapakita ko sa inyo ang litrato ng matagpuan siyang patay sa tarmac sa Ninoy Aquino International Airport. Pero Manila International Airport ang pangalan dati. Ito pong litrato. Hanggang ngayon po, walang klaro kung sino ang talagang nagpapatay sa kanya. Pero ang iniisip ko na si Marcos Sr. at saka si Imelda ang nagpapatay sa kanya. Ayan o. Ito yung araw na sinintensyahan sila ng court martial. Magkatabi ang si Buscaino, tsaka yung isa, tsaka si Ninoy, tatlo sila akusado. So, ganun po katindi ang ginawa ng tatay ni BBM nung araw. Kayo ngayon, ng mga vlogger na nakakarindi kayo, BBM vlogger pa kung tawagin kayo, nakakahiya kayo, traidor kayo sa ilang bayan. Wala kayong pinag-iba sa mga traidor kagaya ni Guteza. Wala kayong pinag-iba sa traidor kagaya ni Emilio Aguinaldo. Magkasing traidor kayo nung si Lazarus Macapagal, Colonel Lazarus Macapagal, ang nagpatay kay Andres Bonifacio sa bundok ng Maragondon. Wala kayong pagkakaiba sa mga traidor kagaya ng 4 na ex-Marines. Dapat po sa inyo bitayin. Para na lang matigil na yung mga pagtatraidor, dapat ang parusa ibitay. Hindi nyo ba alam ang pagtatalikod, pagtatraidor ay isang kasalanang mas matindi pa sa pagnakaw ng trilyon? Kasi treason yan eh. Grabe. O ngayon, papakita ko sa inyo si Chris Aquino ulit. Bakit naman si Chris Aquino nakangiti pa? Nagkipagpa-picture pa kay BBM at saka kay Lisa Marcos. Yan ang hindi ko maintindihan. Ano ba ginawa mo, Chris? Ayan o. Tapos may background sa likod. Nagpabaril pa ako. Tapos Marcos ka rin pala. Kayo ngayon. Kaya nga, sabi ni Ronald Llamas, hindi si Attorney Edward Chico, sabi niya, yung mga dati, mga loyalista, Marcos pa rin. Ito na ngayon, pati kasama na si nakapingpang damit ni Chris Aquino. Ngayon ang mga dilaw at pink, Marcos na rin. Kakasuka kayo. Kakasuka talaga sa totoo lang. Paano ba to? Yung laban ng tatay mo, Chris, ay milyon na Pilipino ang namatay. Lumaban sila laban sa rehimeng Marcos dahil po sa inspirasyon na binigay ng iyong tatay. Ngayon, yun ang isusukli mo. Hindi bali kay Noynoy kasi expected niya man na yan. Pero yung mga tao na hindi nga kilala ni Noynoy ay laban sa rehimeng Marcos at namatay. Tapos, ganun lang kasimpleng gagawin mo. Tapos magnanakaw pa numero 1 yung gago na pangiti-ngiti. Ninakaw na malamalitang pera. Tangina. Tapos pinayagan pa ni Cory bumalik. Dapat hindi na pinayagan ni Cory bumalik sa Pilipinas mga yan eh. O ngayon hindi lang si Cory ang niyari, pati tayo mga Pilipino niyari. Grabe.
trillion po ang ninakaw, mas malaki pa sa ninakaw ng tatay niya. $10 billion ang alam natin na ninakaw ni Marcos sa Pilipinas. Kung i-multiply mo, i-convert mo sa peso kahit sa ngayong rate, 60 pesos, 6 times 10 is 600. Nako, plus zero. $600 billion lang. O, ito, titingnan nyo ngayon itong bangkay ni Galman na pinalabas na si Galman na pumatay. Yan naman si Noynoy, oh. Ito yung rally ni Noynoy noon, nang namatay na si Noynoy. Ang tawag noon, Justice for Ninoy, Justice for all victims. Napakadali kalimutan. O yan, si FF declares martial law this September 21, 1972. Grabe. So, ang laki talaga ng papel nitong katraidoran sa bayan. Ang laki ng papel nito sa ating kabuhayan sa Pilipinas. Nagsimula po kasi, hindi ko naman masisisi siguro, kasi nagsimula tayo sa kataksilan. Noong panahon na nagiging nag-isa yung mga katipunero, nagkaroon ng eleksyon. Ano nangyari? Tinraidor ni Aguinaldo si Bonifacio. Ang bilangan ng eleksyon para kung sino manalong presidente, mas marami ang bilang ng boto kaysa bilang ng mga botante. Nagpumayag na si Bonifacio. Nagpahalal na lang siya na Secretary of the Interior. Kinontra pa siya. Si Tomas Pinpin ato yung nagkumontra sa kanya. Hindi, si Tirona. Si Tirona kumontra sa kanya. Tapos, nagkatutukan ng baril. Si Bonifacio at saka yung kumontra sa kanya. Dapat ako na kung Secretary of the Interior, dapat abogado. Oh. So ngayon, nagkaroon ng trial, ibig sabihin sinimulan pa lang, patayo ang bansa, traidor na kadaang andon pumasok. So, dilitis sila, kinasuhan nila, parang hindi walang pinagkaiba sa panahon ngayon. Kakaso kay Sara ng grave threat, kakaso ng impeachment. Iyon ang equivalent na kinaso kay Bonifacio na treachery o traidor, pagtatraidor sa inang bayan na walang ebidensya. Tapos nagkaroon ng abogado, binigyan lang abogado si Andres Bonifacio. Wala na ba ibang ginawa ng abogado na yon? Nagdasal ng ama namin. Tapos humingi na huwag parusahan ng kamatayan. Grabe, anong klaseng abogado yon? Dinapilitan napahiya sila, nasalita si Andres Bonifacio. Anong klase yan? Bigyan nyo, ako na lang magsalita para sa akin. Ano mo sinabi, attorney ni Bonifacio? Pinasuhan nyo ako ng pagtatraidor sa inang bayan. Kayo magdalo, kami magdiwang. Hindi pa tayo nag-isa, hindi pa nabuo bayan natin. So, sino ang pagtatraidoran ko? Wala pa tayong bayan. Ang talino ng argumento. Tapos pangalawa, kinakasuhan nyo ako sa pagsasagawa ng pagtatraidor ay sinuhulan ko ng 50 sentimo. 5 piso si Colonel Hiron
Pedro Hiron para patayin si Emilio Aguinaldo. Hindi, asan si Hiron? Pakita nyo. Ate, pakita nyo yung 50 kwan. Ang 5 piso na binigay ko kung meron man. Wala, hindi lumitaw. Tapos ang kasunod na akusasyon, inutusan daw niya yung lahat ng mga general na patayin si Aguinaldo. Nagdemand si Bonifacio, ilabas ang lahat ng general at tanungin natin isa-isa. Wala, hindi lumabas. Kasi hindi totoo ang akusasyon. So, nung hindi totoo ang akusasyon, walang ebidensya, tinraidor nilang inang bayan, sinintensyan nila ng kamatayan si Andres Bonifacio. Kasama ang kapatid ni Andres Bonifacio na sinintensyan na si Procopio Bonifacio. Ulit-ulitin pa ba natin ang kwento ng kataksilan? Ako, sa totoo lang, mas maatim ko pa yung kasinungalingan kaysa kataksilan. Ang pagdadakaw po ay pagtataksil din yan sa inang bayan. Yung pagdadakaw na mali-mali ito, pagtataksil sa inang bayan. Grabe. Tapos, nakipag-picture pa si Chris. Ano pa naman, idol na idol ko pa naman siya. Tingnan nyo. Oh, tama ba yan? Sabi ng mga Bisaya, kasi ang bumaril kay Noynoy na inutusan. Pusila. Ibig sabihin pusila, barilin. Oh, may mga comment na dito, pusila. Oh, magagalit na si Grumpy nito sa inyo. Grabe. Hindi ko talaga hindi ko maisip bakit ganito. Britney Spears. Malay mo baka may ibang istorya tungkol diyan. Si Bam Aquino nakipagkampihan din kay BBM. Sino pang iba? Akala ko paubos ng lahi ng Aquino. Si Presi ba Aquino Cruz? Si Balsi Aquino Cruz. Di ko alam bakit hindi nagsasalita. Kasi kayo lamang ang may pedigree magsalita. Kasi kayo ay kapatid kayo ni Noynoy, anak kayo ni Cory, at anak kayo ni Noynoy. Kayo ang natural na leader ng Pilipinas. At bakit ka pa hinahanap po, sumisigaw po Chris Aquino, ang bayan, ibalik ang maleta. Bakit ikaw nakipag-picture pa sa mastermind ng maleta? Oh, si Ami Calnia, magandang umaga po. Grabe naman ito. Hindi ko makakuha. So, sino pa kayo na matitira? Wala, headless na. Yan ang dahilan kung bakit watak-watak ang mga namamayani sa pink tsaka dilaw, yung mga magnanakaw na pink at tsaka dilaw. O, yung mga alanganin na dilaw, alanganin na pink, nakipagkampi kay Romualdez. Tapos si Ronald Llamas. Nagradyo program pa siya dun sa Prime TV. Sino na may-ari ng Prime TV? Si Romualdez. Kasama nyo dyan si Jesus Falces, mga Romualdez. Kasama din si Kristan Romualdez. Sabagay, inantindihan ko naman si Chris mula pa yan nung presidente pang nanay niya, talagang suwail siya. Hindi niya binibigyan kahalagahan ng moralidad ng mga Aquino. Nagkipaglambutsingan sa mga lalaki. Di ba? O nagpaanak kay pabuntis kay Ipi Salvador. Nagpabuntis, naging boyfriend pa si Robin Padilla.
Ang dami nanganamakan kay ang hindi lang pumatol sa kanya, alam mo sino, Tony? Si Alvin Patrimonio. Ah. Ligaw siya ng ligaw kay Alvin Patrimonio kasi si Alvin Patrimonio nagbabasketball. Yung hindi siya pinansin ni Alvin Patrimonio, napunta kay Ipit. Pero kahit ganun pa man, iniidolo ko pa rin siya kasi sikat siya. Kahit pa paano, nabibitbit pa niya pangalan ng Aquino. In fact, siya nga napapanalo kay Noynoy talaga nung tumakbo si Noynoy. Kaya lang binaboy niya sarili niya dito. Biro mo naman ang dasal natin sa kanya nung nagkasakit siya. Binaliwala lang yung dasal ng Pilipino sa kanya nung nagkasakit siya. Small it may be, yung prayers na yun. But we know, prayers are more powerful than medicines. All medicines apply to you combined. So yan, hanggang dyan lang muna ako. Parang nasumasama ang loob ko. Okay, good morning na lang, no? Good evening pa rin. Kay Mine, kay Britney Spears, or si Ami Calnia. Dapat sana papanaginipin siya ng Ninoy. Mga may kalandian kasi, yung problema ko may kalandian talaga. Pero mo kay James Yap. Oo. Siya pa sumusundo sa airport kay James Yap. Pag umuwi si James Yap sa Manila, galing Negros Occidental. Ayun. Dennis Kausing, good morning. Britney Spears. Jobs. Ayan, hanggang dyan na muna tayo ngayon. Na disheartened ako sa ganitong kalagayan.